Hanggang sa naging malapit ang loob ko sa binatang kapatid ni Mama. Bunso siya, Zay. 30 taong gulang. Lalaki. Naging close ako sa kanya. Pero may kasintahan na siya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit parang nagsiselos ako. Parang pakiramdam ko ako ang asawa. Nagchat-chat kami ni Tito na parang magkasintahan. Sabihan na ako ng malandi. Pero inaamin ko, mahal ko ang tito ko. Hanggang sa isang gabi, gaya nga ng binanggit ko kanina, parang sakit ko na. Parang hinahanap na ng katawan ko ang sinasabi nilang tawag ng laman. Para paiksiin ang storya, may nangyari sa amin. Nagalaw ako ng tito ko. Patago ang aming relasyon. Hanggang sa lumipas pa ang araw, ay nakilala ko naman ang isang lalaki. Tawagin na lang natin siyang Greg, hindi niya totoong pangalan. Dahil sa tawag na naman ng laman, at nakatatak na sa isipan ko, Zay, parang nang-aakit. Maaaring sabihin niyo na marumi akong babae, pero di ko mapigilan ang aking sarili. At may nangyari sa amin. Hindi lang isa, kundi sa maraming beses. Kaedad din siya ng tito ko, Zay. Pero sabi nga nila, wala talagang sekretong hindi nabubunyag. Nalaman ko, magkakilala pala si Tito at si Greg. Nag-away sila, Zay. At doon nabunyag ang mga sekreto dahil nagsumbong si Tito kay Mama. Sampal ang inabot ko sa sarili kong ina. Dahil sa galit ni Greg, ay nabunyag niya rin ang sekreto namin ni Tito na nagkaroon kami ng relasyon. Galit na galit rin si Papa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat na si Papa ang may kasalanan ng lahat. Pero natatakot akong kampihan lang siya ni Mama at walang maniniwala sa akin. Kaya kahit mahirap, hinayaan ko na lamang na tumulo ang aking luha, na natiling tahimik ang aking bibig. Tanging luha ko lamang ang saksi kung ano ba talaga ang totoo. Noon pa man ay bulong-bulungan na malandi ako. Papansin, kahit sino-sino na lang. Lahat na masasakit na salita, nilunok ko. Tinanggap ko dahil siguro nga ganun ako. Pero, kung hindi kaya ako naghahasa, ganito pa rin kaya ang magiging kapalaran ko? Saan ang hustisya sa mga kagaya ko? Hinayaan ko na lamang na ganun ang tingin ng ibang tao sa akin. Hinayaan kong mag-away-away silang lahat dahil sa akin. Para akong lutang. At iniisip ko, kung saan ako pupunta. Gusto ko na ng tahimik na buhay, kung saan walang nakakakilala sa akin. Gusto kong takasan ang madilim kong kapalaran, ang madilim kong nakaraan. Sa isang saglit pa ay naghanap ako ng paraan para lumuwas ng Maynila. Walang nakakaalam. Sa ngayon, mag-isa kong tinataguyod ang buhay ko
nagsisikap. Tanggap ko na kung ano ang kapalaran ko. Marahil ang iba sa inyo ay mga negatibong komento. Pero isa lang ang masasabi ko. May mga baho rin kayong tinatago. Huwag kayong piling perpekto. Pare-pareho lang tayo. Ang kaibahan lang, sa akin ay biktima ako ng kawalang lakas, murang edad at bingi ang hustisya para sa akin. Hanggang dito na lang. Ako, si Jane.